Umano'y utak ng fertilizer fund scam na si Jokjok Bolante. Inaabangan na sa NAIA. Kulungan niya sa Senado. Handa na rin. Pero kampo ni Bolante humingi ng TRO laban sa arrest warrant ng Senado. Bata, nakalunok ng pito ng turotot. Sumuot pa sa kanyang baga. Pagbuhos ng ulan, nagdulot ang baha sa ilang lugar sa Metro Manila. Iba pang produkto ng sunflower crackers. Pinull out na muna ng asosasyon ng mga supermarket bagamat ang blueberry cream sandwich lang ang pinagbabawal ng DOH. Survivor cast-off na si Nikki Daculio makakapanaya ng live. At Marian Rivera sumagot sa isyong nag-away sila ni Karin. Totoo bang sila na ni Dingdong Dantes? Mula sa GMA Network Center. Narito si Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, batay po sa mga lumabas na mga balita at mga ulat, mga 4 na oras o 4 at kalahati hanggang 5 oras na lang po, dadating na si dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Bolante mula sa Amerika kung saan siya ipinatapon o ipinadeport, mga kapuso. At siya po ang sinasabing utak o arkitekto ng tinaguriang fertilizer fund scam na nagkakahalaga ng mahigit kumulang 700 milyong piso. Nakatutok po ngayon sa Ninoy Aquino International Airport si Pia Arcangel. Pia, kamusta na dyan? Mike, tahimik pa sa ngayon dahil pasado alas 10 pa mamayang gabi inaasahang darating sa bansa si dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Bolante, lula ng Northwest Airlines Flight 71 mula Detroit, Michigan via Nagoya. Sinasabing babalik ng bansa bilang isang ordinaryong mamamayan si Bolante. Pero ang Manila International Airport Authority na rin ang nagsabi, kinailangan nilang maghigpit ng seguridad. Ayon kay Assistant General Manager for Airport Development and Corporate Affairs Tirso Serrano, nagdagdag sila ng security personnel pero hindi partikular para sa seguridad ni Bolante. Ito'y para lang daw matiyak na hindi magkakagulo ang media at iba pang sasalubong kay Bolante sa kanyang pagdating, lalo pat may ibang mga pasahero sa airport. Definitely, we're gonna treat him like a private citizen that he is. He is now out of government, but we want to make the necessary precautions. No? Sa plano ng mga airport officials, sasalubungin si Bolante ng tauhan ng NBI sa loob mismo ng eroplano kung saan ito-turn over na rin si Bolante ng US Marshal sa NBI. Ayos na rin daw ang immigration papers ni Bolante kaya di na ito dadaan sa immigration office. Sa customs area naman pipicturean si Bolante at sa lobby area ito ihaharap sa media na naghihintay. Wala raw kaanak na sasalubong kay Bolante. Sa halip, hiniling ng pamilya Bolante na ang kanyang abogado na si Attorney Antonio Zulueta ang sumalubong sa kanya sa may arrival extension. Dito na rin inaasang ito-turn over si Bolante sa Senate Sergeant at Arms. Hindi tiyak kung magbibigay ng payag si Bolante sa kanyang pagdating pero maaga pa lang, dagsana ang mga miyembro ng media sa airport. Bawal pumasok ang mga taga-media sa loob. Hanggang lobby lang ng arrival terminal maaaring maghintay. Hindi rin i-issuehan ng mga passes ang mga taga-media hanggang 2 oras bago dumating ang eroplanong sakay umano ni Bolante. We're just trying to limit access only for the reason that we just stated, just to maintain orderliness in the airport, but not to, curb or what you call prevent people from taking, the real proceedings. Mike, ayon sa source ng GMA News mula sa Customs ay idediretso sa arrival lobby si Bolante. Bibigyan siya ng pagkakataon na magbigay ng payag sa media kung gugustuhin niya at dito na rin daw siya makipagkita sa kanyang abogado at dito rin siya sasalubungin ng mga taga-senado. Pagkatapos nito, dadalhin daw siya sa arrival extension area pero hindi pa tiyak kung saan siya dadalhin mula rito sa airport. Mike? Pia, dumating na dyan ang mga tauhan ng NBI pati na ng Sergeant at Arms ng Senado. Pia? Mike, hanggang sa iyon, hindi pa natin sila namamataan pero kinumpirma sa atin ng mga taga-NAIA na humingi na rin ang mga taga-senado mula sa kanilang protocol office ng passes para salubungin mamaya si Bolante. Maraming salamat, Pia Arcangel, na nakatutok na live mula sa Ninoy Aquino International Airport. Aarestuin po ng mga tauhan ng Senado si dating Agriculture Undersecretary Jokjok Bolante pagdating niya sa airport. Nakahanda na nga ang kwarto sa Senado na pagdadalhan kay Bolante. Nakatutok naman live mula sa Senado si Ruth Cabal. Ruth, kamusta dyan? Mike, sa ngayon wala na raw makapipigil sa Senado na arestuhin si dating Agriculture Undersecretary Jokjok Bolante.
Umaga pa lang, kinoordinate na ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa mga opisyal ng NAIA, Bureau of Immigration at NBI ang gagawin nitong pag-aresto kay Bolante pagdating sa airport. Pinag-utos kasi ni Senate President Manny Villar na ipatupad ang arrest order na pinalabas noong December 2005 matapos ilang ulit na binuo ni Bolante ang investigasyon ng Senado sa 728 million peso fertilizer fund scam. Para wala nang mangyari yung katulad ng kay Lozada, no? Tama yung sinabi mo, smooth, coordinated, well-planned. Mula na iya sa ilalim sa check-up sa Senate Clinic si Bolante. Tsaka ididiretso sa opisina ng Senate Sergeant at Arms. Ang conference room dito gagawin munang temporary detention area para kay Bolante. Nilagyan ng kama at sopa. Tumira na rin dito noon sina Ador Mawanay, Rose Balajay at Dante Madriaga. Inayos nga ngayon nilagyan yata ng pabango. Amenities, beds and cable TV like my cable TV. The expenses that will be incurred as he is here will have to be shouldered by the Senate. Di pa masabi kung hanggang kailan ikukulong sa Senado si Bolante dahil sa ngayon, di pa malinaw kung saang komite siya haharap. Ang Committee on Agriculture at Blue Ribbon ang nag-imbestiga noon sa fertilizer fund scam. Pero tila malamig ang bagong chairman ng Committee on Agriculture na ipagpatuloy ang investigasyon. Naglabas na raw kasi ng committee report kaugnay dito kung saan pinakakasuhan sa ombudsman, si Bolante at iba pang DA officials na sangkot sa scam. Yeah, in a sense, parang double jeopardy niya. So, paulit-ulit kang i-charge. The magsaysay findings is pretty clear that he was responsible for that fertilizer malversation. So, there must be some way of meting out justice to him. But, on the other hand, I am also, being trained as a lawyer, I'm also concerned about procedure and processes. Nasa ibang bansa si Blue Ribbon Chairman Alan Peter Cayetano. Gusto naman ni Senador Mar Rojas na magkaroon ng All Senators Caucus para mapag-usapan ang nauna na niyang inihaing resolusyon na mag-convene ang Senado bilang Committee of the Whole na siyang magpapatuloy ng investigasyon kay Bolante. Ay kani-kanina lang nakita na nga natin yung 4 na miyembro ng arresting team na umalis na dito sa Senado papunta na sa NAIA para dyan salubungin si Bolante. Mike? Maraming salamat, Ruth Cabal, nakatutok live mula sa Senado. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Mga magulang, bantayan niyo pong mabuti ang inyong mga anak, lalo na kapag sila'y gumagamit ng torotot. Isang bata ang nakalunok ng pito na nasa loob ng torotot. Pumasok ang pito sa baga ng bata kaya kinailangan siyang operahan. Si Ivan Mayrina, naka-Alerto 24. Bahagi ng pagsalubong ng bagong taon ng mga torotot. Mas ligtas daw kasi ito kaysa sa mga paputok na taon-taon ay nagdudulot ng sari-saring pinsala. Pero lingid sa kaalaman ng marami, hindi rin pala lubos sa ligtas sa mga torotot. Si J. Derek Macla, sa ospital nagdiriwang na ika-6 na kaarawan matapos mahigop ang pito ng nilalarong torotot kahapon. Pinipito niya daw po, pag pito niya nahigop niya. Tapos tinuturo niya na yung dito niya. Kaya pag nagsalita siya nung nasa bahay siya, parang may pumipito rito, kaya nataranta ho kami nung nanay ko. Naiiyak ho ako kasi birthday niya, kada magigising siya, binibilang niya yung araw. Tapos nandyan. Matagumpay na nailabas ang pito na sumuot na sa kanang baga ni Derek. Lubhang peligroso raw ito kung hindi naagapan. Right then and there na pagpasok niya sa baga mo, pwedeng hindi ka na makahinga at that instant na. Ito na ang ika-4 na kaso ngayong taon sa East Avenue Medical Center ng batang nakalunok o nakahigop ng pito ng torotot. Kung makahigop o makalunok ng pito ang inyong mga anak, agad siyang dalhin sa ospital. Huwag na raw tangkain dukutin at baka lalo pang lumalim ang pagkakabaon nito. Huwag ding painumin ng tubig o tangkain pasukahin. Inilabas ng DOH ang Administrative Order 2007-0032 noong September 28, 2007 na nagtatakda ng regulasyon sa paggawa, pag-angkat at pagbebenta ng lahat ng klase ng mga laruan sa bansa. Sa ilalim nito, dapat sumasailalim sa mga pagsusuri ng tibay at kaligtasan lahat ng laruan kabilang mga torotot. Sa kabila na nagkalat na pagbebenta ng torotot, wala ni isang kumpanyang rehistrado na gumagawa o nagtitinda ng torotot. Yung adult supervision. Kasi talagang kahit anong toy, meron pa rin disgrasya eh. Sa pagkalat ng sari-saring laruan sa darating na Pasko,